Buwas dag mga master, ngayong umaga nga pala mga master, mamimingwit na naman ako kasi nag-request sa akin yung aking alagang asong baog na namiss naman daw niyang mag-ulam ng isdang puyo. Kaya agad-agad akong pumunta dito sa sapa nga murarag porma og kanal. Kinukuyugan pa talaga ako ng aking alagang asong baog kasi gusto daw niya akong panoorin habang namimingwit. At sinabihan na ako ng aking alagang asong baog na maghagis na daw ako ng kawil, sige raman ako ubaklay-baklay. Kaya sa mga puntong ito, agad-agad ko nang nilalagyan ng bulati na wati yung aking kawil at hindi na pinudugay-dugay ay iniitsa ko na sa tubig. Amang papukaramdam lang muna ako at hindi na pinudugay-dugay ay binira ko na dito, pero pagkabira ko dito ay ang gahi-gahi, akala ko talaga malaki yung nahuli ko, pero pag maniman ay nisabot naman day, walang hiya itong kahoy na ito. Akala ko talaga ay octopus yung nahuli ko kasi daghan kayo gaway, pero pagkatana ko dito ay kalabay kahoy naman di ay nasa para man di puni, di man din nidaga. Kaya hinihipos ko na lang dito yung aking kagamitang pantirigma para makahanap ako ng pangalawa kong mapagpupistuhan. At ito pala yung napili ko kasi may water lily at may flower, baka may baklang puyo dito na nag-aantay. Pero sa mga ilang libong sandali ang nakalipas wala talagang kumagat, kaya inaarsa ko na dito yung aking kawil at hinipos ko na naman dito yung aking kagamitang pantirigma at bumabaklay na naman ako dito. At ito na, nakahanap na ako ng pangatlo kong mapagpupistuhan. Sana na may dito naninirahan yung mga puyo dito na matambok na at mabubusog. At pagkalagay ko pa lang ay biglang sinalom kaya binirahan ko na rin, pero sa kasamang palad pagkabira ko dito ay kahoy na naman yung nahuli ko, walang hiya. Wala pa nga akong nahuli kahit na isa, pero binigyan man ako agad ng panggatong. Napalingon na lang ako kay Asta at sabi ni sa akin, naana mo, sabi ko naman wala po sigapura diha. Kaya agad-agad ko na lang tinatarong yung aking kawil at binabalik ko na pag-itsa sa tubig at hindi na pinadugay-dugay, dinagandagan yung pamato kaya binunlot ko na naman dito. At pagkabulot ko dito ay nakisi-kisi na kupo-kupo, naglukso-lukso talaga ang isdang puyo. At pagkatingin ko dito ay matambok-tambok na kahit maliit pa. Sa mga oras na ito ay nakaramdam na ng kalipe ang dagway ni Asta at aking dagway rin kasi sureball na hindi kami maziziruhan ngayon. At hindi na pinadugay-dugay, agad-agad ko na rin binalik ng aking kawil sa tubig at ipinapahid ko rin yung aking kamay kasi napakadamog at binira ko na naman dito. At pagkabira ko dito ay nahuli na naman yung isdang puyo. Tumutulijok talaga siya sa sobrang tuwa at pagkating ko dito ay matambok na naman yung isdang puyo. Kaya hindi na pinadugay-dugay, agad ko rin binalik yung aking kawil kasi ko sa kabatalyon ni silang isda dire at binira ko na naman. At pagkarsa ko dito ay nahuli na po ng isdang puyo, matambok lang ihapon bisag dili pa kayo sa dako kayo. At siyempre agad binaslag sa may habagang balde. Kaya nga pala matambok ang mga isdang puyo dito kahit maliit lang yung aming sapa kasi maraming mga adog baboy sa ibabaw. Kaya masisiguro mo talaga na matambok ang isda na naninirahan sa sapa na ito, mamituon talaga yung sapaw kapag iyong tutuwahin. At dahil wala nang kumagat sa pinagpupistuhan ko dito ay bumabarog na naman ako dito at bumabaklay, hanap naman ako ng ibang mapagpupistuhan. Sabi ni Asta dito, okay manapansin akong isda, sabi ko naman ulagay sigban na diha. At dahil nangapuran yung aking alagang asong baog kaya agad-agad ko nilagay yung aking kawil at tinapinadugay, dumaragandagan yung pamatog yun at kaya agad ko rin binila dito, nagbinira-bira talaga yung isda dito, nagbinirahe talaga kaming dalawa sa isdang puyo dito. At pagkatingin at pagkatana ko dito ay matambok na naman kaya agad sinulod sa may hawagang balde. At pagkalagay ko na naman sa aking kawil ay dahan-dahan biglang bumakod yung pamato at dahan-dahan bigla ding sumarom-sarom at dumaragandagan. Kaya ako'y humunat at binira at sa pagkapira ko ay napaltos man, hindi man dadala yung isda. Palingon na naman sa akin si Asta, sabi ni Asta, minusa po ni mo mamingwit. Ay sabi ko naman ay gigig sigbanha diha. Kaya lumalakaw at bumabaklay na lang muna ako dito sa mga oras ito. Hanap na naman ako ng ibang mga pagpupistuhan. Dito ako pupisto dito sa parang may mga buhaya na nakatira. At kakalagay ko pa lang ay binira na, kaya binira ko na rin agad dito. At pagkabira ko dito ay pagkatingin ko ay wala yung isda, puyo lang hapon. Sabi ni Asta, ay padol sa king dagway, baka matusakan akong ilong. Sabi ko naman sibog na gamay kasi may mag-adjust ako ikaw. Kaya sa mga puntong ito ay patuloy na ako sa aking pangangawil at kakalagay ko pa lang ay tinukob na dayon kaya binira ko na rin. Pagbira ko dito ay isdang puyo lang hapon. Pinapatingin ko kay Asta kung madana man. Sabi ni Asta, bisim huton ako. Oo madana, humut-humut man. Kaya siyempre paslak na agad sa lagayan. At dito banda-banda nagbibitay muna kami ni Asta, inugay-ugay ko muna siya. At habang inugay-ugay ko siya ay nagsalita si Asta at sabi niya sa akin, cute ko muna. Sabi ko naman, oh cute kay ka, mura kag nog iring. Sabi naman ng aking alagang asong baog, binuang man ang imuha mo. Sabi ko naman, oh sorry dong, mura rabito kag nog bagtok baho. At pagkatana ako sa aking kawil ay tinutukob naman diyan ng isda kaya binundot ko na dito. At pagkabira ko dito ay nakahuli na naman, lumilipay na naman yung dagway ni Asta. At sa mga puntong ito ay lumilipat na naman kami ng pwesto. Sabi ni Asta sa akin, sure ka nga arita balhin na rin nga naman tas ilom sa akasya tanawa ragot. At agad na ko napatingin sa taas at sabi ko kay Asta, okay ra dong, uy isugbi ako dong. At sabi naman ni Asta sa akin, pag sure na kitalawan na badsug ka. At sa kasamaang pala di bigla kaming binubundakan ng grabe ka napakalakas na ulan. Kaya napilitan ako manghipos na lang sa aking kagamitang pandirigma at agad-agad akong sumasandig dito sa punuan ng mahogani para hindi ako mabasa. At napalingon na lang ako bigla kay Asta kasi nataranta na talaga siya. Kaya sabi ko sa kanya, utan na dong, wag ka nang magpudugay-dugay na, sibat na tayo dong. Grabe talaga, nataranta talaga mayo yung aking alagang asong baog para talaga siyang kanding nga nauwanan. At pagkarating namin sa unahan ay nagawa pa talaga ng pariglahan yung kalabaw na aming nadaraanan. Kaya sabi ko sa kanya, halika na dito dong kasi hindi to yung makakabayad yan kapag na-damage mong kalabaw na ayan. At pagkarating ko dito sa aming natara, nakita ko siya na nauna na pala siya sa akin na dumating. Sabi ko sa kanya, bakit mo inaaway yung kalabaw? Sabi naman sa akin, kasi mas masarap pa yung sabaw yun sa kaysa sa isdang puyo. Sabi ko sa kanya, ay wag yun dong kasi mahal man yun dong, bilhan na lang kita ng isa kapak na Lucky Me na beef. At nakalimutan mo na ba dong? Tingnan mo ito dong, ito yung request mo na manghuli ako ng isdang puyo. At sabi naman ni Asta sa akin, thank you mo, the best ka talaga. Dali na dito mo, lutuan na dito mo, na sige video. Sabi ko naman kay Asta, apurado po ka kayo ha, mura po ka og masugo.